Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong mga sasagutin no na comments doon sa Highway to Hell na kinontent natin kagabi at shout out na rin sa mga nanonood. Hello Sir ni Lester, Sir Jake Morte. Sabing gano'n ni Tebag Saka ano? Tebag Saks Santelmo. Bang raming racing dyan, Boss B. Minsan na ako nadaan dyan, pag mabagal takbo mo, bomba pa, kapanong mga racing. Oo nga no, pag mabagal ang takbo niya parang nakakahiya. Dahil ang bibilis kasi nung, hindi, to be fair naman kasi doon sa mga nagre-racing dyan. Ang ganda naman kasi ng daan niya para magharurot ka. Yung feeling mo talaga nasa racetrack ka, dyan sa highway na yan. Lalo na yung sa Devil's Corner. Ang ganda kasi nung pagkaka-curve ng daan. 'Di ba? Perfect na perfect siya mag-banking doon sa Kaya siguro dami na yung inganyo. 'Di ba? Hello, Villanueva, vak lang to. Sabi niya, vak lang to. Sabing gano'n ni 342 Design, ganda naman ni ate sa likod, PC. Ate sa likod. Baka asawa ni yun, ni Sir Ed. Sabi gano'n ni JW, bakit crush ko yung mata mo? Sabi gano'n, tama naman si Sir Ed, walang gaanong paranormal dyan. Ang madami abnormal na mga rider. Yun ang nagkukos ng aksidente. Diba? Kaya maganda din na na malinaw din. Ito ang maganda nga doon sa ako kahit walang masyadong evidence doon sa ghost hunting. Doon sa ghost hunting na yun. Okay na rin. At least kahit pa paano, ang aabangan kasi doon yung result eh. 'Di ba? May paranormal ba doon o wala? Kasi nga 'di ba, maraming namatay, tapos pag may namatay may kakalat na kwento na may nagpapakita, 'di ba? Dahil may namatay dun sa lugar na 'yon. Mas maganda na yung at least kahit pa paano, ang talagang main culprit dun sa mga aksidente ay yung talagang kawalang disiplina. Actually, kasama na rin yung design ng kalsada eh. Talagang talaga siya, delikado kung hindi ka mag-iingat. Pero ang pinaka main reason lang talaga yung kapabayaan sa pagmamaneho. Sabi ni Ma'am Ashley Mendoza, lagpas ng Palo Alto kami, muntik madisgrasya, bumigay yung gulong namin. Thanks God kasi pasa lang yung tinamo namin nun. And kung alam ko lang po na kayo yung nakahintong sasakyan nun, sana nakapagpapikman lang ako sa inyo, Boss Bungo. Oo nga sana mo no. Nag-post ako ng picture ko yata sa FB nun eh. Sabi ni Sir Anywhere TV, kasalanan ng mga rider saka ng mga vlogger yan. Kasi pag alam ng rider na may camera, na nakatapat sa kanila, magpapabida ang mga kamote. Hindi, maganda naman kasi nangyari. Maganda kasi sa picture yun eh. Di ba yung mga namimitik dyan, ang ganda ng camera din. Siyempre, kailangan malupit yung mga picture nila doon. Hello, Ma'am May Malagenya. Sabing gano'n ni Sir Isaganito Pilar, hindi ako na boring. Buti naman sir, akala ko marami mabuboring. Na-excite ako sa investigation nyo. Nakakaba rin talaga dyan. Chad Alonso, hello. Sabi ni Sian Tomoe, ni Sayan Tomoe, paano ba bigkasin to, ma'am? Alam na kasi nila, accident prone area yan. Gumagawa pa ng mga katarantaduan pampaiksi ng buhay. Hindi, ma'am, kasi, alam mo, nung napunta ako dyan, part of me, naiintindihan ko din yung rider part of me eh. Kasi maganda talaga yung daan. Lalo na't hindi naman ganun kadalas yung dumadaan dyan. Yung talagang
nabibigyan ka ng chance na magharurot talaga. Lalo na yung pa-curve. Ang masarap din yung banking talaga eh. Kasi mala-racetrack yung ano niya eh, yung forma ng daan eh. Yung may mga paganon-ganon. Sir B, evening, watching 11:30 p.m. Ang problema po kasi dyan, kaya marami na accident sa design ng daan at sa mga kamoting driver at walang disiplinang motorista. Walang paranormal po dyan. Sabi ni Mirak yun. First time ko nga makausap si Sir Ed dyan na hindi paranormal ang iniisip niya eh. Dyan sa daan na yan. Diba? Inaasahan ko, sasabihin ni Sir Ed dyan, may nakikita ako na mga nilalang na pumipigil. Yung mga ganun. Pero hindi eh. Talagang sinabi niya na ano, kung meron man paranormal, yung ano, residual, hindi naman nawawala yung kahit saang lugar eh. Hello, Ma'am May Malagay niya. Sabi gano'n ni Sir Jonathan Eugenio, isang factor pa related sa sinabi ni Sir Edo, yung pagiging devil's corner niya. Yung katawagan itself ay nag-a-attract ng psychological impact. Dahil sa dalas ng aksidente dito, ikinakabit na yung pagiging cursed ng lugar o haunted. Sabi gano'n ni Walang Magawa TV. Good evening sa 1933 may kausap kami ng may dalang flashlight sa likod ng camera. May ilaw camera mo na nakaharap sa'yo. Silaw ka nun. Baka hindi mo lang napansin na walang may vape sa amin. Ay, si Pinoy Soldier kaya lang, kasama si Pinoy Soldier sa... Pinoy Soldier, nagbe-vape ka ba nung time na yun? Alam ko may vape ka eh. Ay, may vape ka ba, Pinoy Soldier? Hindi, wala may vape sa amin noon. Nung time na yon. Ang nag-vape yung cameraman ni Sir Ed, kaya lang kasama ni Sir Ed yun sa kabilang parte. Naghiwalay kasi kami nung time na yun eh. Yung sinasabi mong kasama ko na nakausap ko, si Sir Asyong yon. Actually mahaba yan, yung pagtambay ko doon na nag-spirit box ako. Halos 1 oras yun. Kinat ko na lang, may mga forward pa nga eh. Nung naidala ako ni Sir Asyong dyan, doon sa may pinagdisgrasya nung naka-big bike. Diba? Yung pinagdisgrasya nung naka-big bike, umalis na rin agad si Sir Asyong nun. Naiwan ako mag-isa doon. Doon sa may... Mas pinapaboran ko yung theory na baka doon sa dumaan na sasakyan yon, na usok ng sasakyan pwede. Pinin ko nga yun eh. Mamaya papakita ko sa iyo ha. Pero yung vape, feeling ko hindi. Sa 2023 kasi ng flashlight paulit eh. Pero baka naman ilaw ng sasakyan, may truck na duman tapos... Ito, pwede to. Pwede itong usok ng tambutso ng sasakyan. Pero ganun ba ang usok ng tambutso ng sasakyan? Anyway. Sabi nga ni Sir Momong, ayos adventures content ulit. Bro, bungo. Sana dinala mo yung motor mo at malayo to masyado. Pero mo, galing na kami kila Sir Lance. Sa Sampaloc, Manila sila Sir Lance eh. Ilang oras din kami inabot makapunta dyan. Eh, magmotor nga lang ako ng 20 minutes. Parang mawawasak na yung puwet ko. Hindi ako sanay ng malayuan eh. Tsaka delikado, okay na yung ako. Hindi ako maalam sa mga ganyan, yung mga extreme na ganyan. Masyadong extreme para sa akin yun eh. Yung mga nangyayari sa Marilake. Tapos meron pa diyang oo, sabing ganun niya dito oh. Pero meron ba kayo nakita na kamoting nagpapasikat? Oo! Nagkakarera sila ng walang headlight. Hindi ko nga lang na-capture yun kasi patay na yung camera ko noon. Kasi, or piniprepare ko yata yung camera ko that time. Hindi ko talaga expected na may parating. May naririnig akong tunog. Pero hindi ko siya napansin. 'Di ba? Nagkakarera sila ng walang headlight. Hindi ko alam kung bakit.
Sabi nung ni Sir Nick Fuentes na nakasama namin, parang ano daw yon. Ano ba yung pustahan ba yon? Yung parang challenge. Challenge ka lang, para ka naman tanga doon. Paano kung halimbawa hindi mo nakita sa daan na meron palang nakaharang na kahoy? Ano, ang bilis niya, oh, wala siyang headlight. Tapos dilim-dilim. Parang gago lang. Ito yung sinasabi ko. Yung time 2016, may narinig ako na dumaan na motor. Not sure kung sa tapat mo yun. Possible kaya ba yung... pwede. Ito yung pinaka ina-accept kong theory. Pero yung may magbe-vape doon, wala yata kaming kasama. Ang kilala ko nagbe-vape doon si Pinoy Soldier yata. Pero hindi siya nagbe-vape nung time na yun eh. Ang nagbe-vape doon, cameraman ni Sir Ed. Pero magkahiwalay kami. Ito pwede to. Pwede to na may dumaan na motor or sasakyan. Kaya pinin ko ito eh. Pwede ito doon. Sabi gano'n ni... Oy, shoutout kay Sir Cookie ha. Sir Cookie. Sir Momong. Sabi gano'n ni... Sir Nosaj Sir Nam TV. Nakaano ba sa'yo? Tal ko inintay ito, grabe, didibang kita, haha. Pa-shoutout, Lods. Kay Jamara Mandreza, ako dami expert paranormal pero I don't have it on video. Paranormal experience. Unexpected palagi. Sa bahay nyo ba? Tawagin nyo kami, sir, sa bahay nyo. Tawagin nyo kami sa bahay nyo. Kung malapit lang naman ang bahay mo eh. Silent supporter kami partner ko, The Great Debunker. Hindi naman. At sa lahat ng legit auto pa sa Mindanao Ghostface, pakibigay yung GCash number ni Kuya Red at Donsky. Padalhan ko ng piso pambili ng props. Maraming props daw yun, no ka ba? Lalo na si Kuya Red. Hello, Sir GC719. Sasabihin ko sana na dapat team song mo dyan bungo yung Highway to Hell ng AC/DC. Oo, Highway to Hell din ng AC/DC yung intro ko. Kaya lang, AI yon. Ano kasi, nakaka-copyright kasi yung mismong ng Highway to Hell eh. Ito, kasama namin si Sir, Nick Fuentes eh. Salamat, Sir Nick Fuentes. Sabi ni Archmark Studio, magandang lalaki ka pa rin, Boss B. Ay, magandang gabi. Share ko lang po yung na-feature mo na nadisgrasya na pinakauna dito sa video. Na ito yung nag-overshoot na mag-asawa na motovlogger sa kotse. Napuntahan ko yung burol nun accidentally dahil yung kaibigan ko taga Pasig papunta sa burol nila. Nakakaawa lang yung mga anak na naiwan dahil ang dami pala nilang anak. Then lahat puro bata pa at may baby pa. No? Kaya kailangan talaga mag-ingat eh. No? Or minsan nag-iingat ka na nga pero yung kasabay mo sa daan hindi maingat. Di ko nga alam. Lahat tayo nakatakda talaga ang oras natin kunin eh. Kawawa yung mga bata, no? Hello, Alabira. Explanation mo sa residual? Paano nangyayari at merong scientific explanation doon? Hindi hindi siya scientific eh, spiritual pa rin eh. Kasi ang residual, may sinasabi kasi tayong stone tape theory. Theory pa lang to eh. Stone tape theory. Sabi sa stone tape theory, pseudo-scientific claim yun. And ghost hunting occur when historical information is released from rocks and other items. The idea of materials holding information from emotional or traumatic events aligns with the views 19th century intellectualists and psychic researchers. Ang ibig sabihin, when you say in stone tape theory, yan daw ay mga recording ng past na dumidikit sa walls, sa mga bato, or kahit sa anong item. Alam ba sa isang building, no? Napapansin nyo, di ba may nagkiklaim haunted itong building sa gabi?
may naririnig ako na nagtatype daw na typewriter. Eh wala namang typewriter doon. Naririnig ko bumukas yung gripo. Eh wala namang gripo doon. O bakit may mga tunog na ganon? Yun ay recording ng past. Paranormal pa rin naman yun. Yung residual. Dahil kung iisipin mo, wala namang espiritu ang typewriter eh. Paano nagmumulto ang typewriter? Yung tunog ng kadena na hinihila. Paano naririnig? Eh wala namang espiritu ang kadena. Mga ano yun, imprints daw yun. When you say imprints, recording yun ng past na naririnig mo. Yun ang mga residual na tinatawag. Hindi yun intelligent. Let's say may naririnig kang iyak, no? Na tulungan niyo ako. Umiiyak ng ganon. Eh kung yun ay intelligent hunting, hindi na dapat siya umiiyak. Kaya siya umiiyak doon. Ibig sabihin, nire-replay lang yung time na let's say ni-rape siya dati noon. Yun yung sinisigaw niya nung time na yon. At yung mga residual haunting kasi, limitado lang yung information na dala-dala daw noon. Let's say nung time na yon, ang nasa isip lang nung multo ay yung anak niya bago siya mamatay. Siyempre, ang maaano mo lang doon, ang makukuha mo lang information doon sa residual na yun, yung pangalan ng anak niya na tinatawag niya, or kung anong itsura niya nung oras na yon, 'di ba? Pero pag intelligent hunting kasi, ito yung mga nakakausap mo. Napaka-rare nito nung intelligent hunting. Ito yung mga nakakausap mo. Halimbawa, taga saan ka? Taga Manila po ako. Alam mo yon, when you say intelligent, matalino, nakakausap mo siya. Unlike yung mga residual na paulit-ulit lang yung ginagawa. Hello UPS. Happy Gray Snake. Thin crust pepperoni. Sakto gumagana na ulit daw ang Chromecast. Hello Sir GC719. Oo nga daw, marami daw namatay doon sa Manukan. Hindi na ma-determine kung saan ba. Pero hindi naman pala masyadong curve yung Manukan nung pinuntahan namin. Pero ang daming namamatay doon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman paranormal daw. Hello, Joben TV. Sir K, hello. Pinoy Solja TV, hello. Kopiko, Ma'am Kopiko, hello. So, yun lang wala akong pre-show shoutout kagabi. Oy, maraming salamat do sa mga nanood ha. Proceed tayo do sa main topic natin mamayang alas 10. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.